Ayan, happy birthday sa'yo. Ang sarap ng pansit na niluto ko. Hi guys! July 6 ngayon dito sa Guernsey ng alas 6 ng gabi. So, sa Pilipinas, July 7 na ng alauna ng umaga. Kaya, birthday na ng kuya ko. Happy birthday, Kuya Ryan! At dahil dyan, magluluto ako ngayon ng pansit. Kasi di ba sabi nila, pag yung pansit daw, kailangan mo siyang ihanda kapag birthday para daw humaba ang buhay. So, para humaba ang buhay ng kuya ko, magluluto tayo ng pansit. Ang naisip kong lutuin ngayon ay yung sotanghon at saka canton. Kahit 5th place ako do sa last cook-off natin, magluluto pa rin ako ng pansit para mag-improve tayo, di ba? So magluto na tayo. Start na tayo, guys. So lulutuin ko nga ay sotanghon canton. So ang mga gulay ko, ito meron akong carrots, tapos meron ako ditong beans. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ano naman tawag dito, guys? Nalimutan ko ang tawag dito. Sitsaro. Sitsaro to, di ba? Ayan. Tapos, ayan, may cabbage din ako. Tapos yung karne natin, bumili ako ng chicken breast. Ito lang yung gagamitin natin. So, gagayatin ko lang to. Iwa ko na lahat ng mga gulay. May carrots, sitsaro, at saka yung cabbage. Tapos, meron na rin tayong bawang sibuyas at saka manok. So, start na tayong magluto. Ito guys, start na tayong magluto. Sa mainit na kawali, lagay lang natin yung ating bawang. And then, sunod na rin natin yung sibuyas. Gisa-gisa lang hanggang sa lumabas yung kanyang aroma. Ayan. Tapos pwede na natin ilagay yung ating mga karne. Yung chicken breast yung ginamit ko. Ayan guys. Gisa-gisa lang yung ating bawang sibuyas at saka yung manok hanggang sa maluto yung ating manok. Tapos guys, caveat lang. Nang nag-cook off po kami, 6th place ako. Ako yung pinakang last sa aming magkakapatid. Kaya depende po sa inyo kung gusto nyo gayahin yung aking version ng pansit. Pero i-share ko siya. Masarap yung sa akin kasi sabi ni Mama, number 1 daw ako sa kanya, pati sabi ni Moni, di ba? So, kanya-kanya lang talaga ng taste yan. So, check nyo kung okay ba sa inyo tong aking pansit. Tapos, lalagyan ko siya ng Knorr cubes na chicken. Kalahati lang yung ilalagay ko kasi meron akong kaldong gagamitin ngayon. Ito guys, oh. Nagluto ako ng crispy pata. So, pinakulaan ko na tong pata na to. Yung sabaw niyan, gagamitin natin mamaya. So, yan. So, ito guys, medyo luto na yung ating manok. Tapos, nilagyan ko na strainer dyan kasi lalagyan ko na siya nitong sabaw ng aking pinagkuluan. Ayan. Para maharang yung mga dapat di ba may masa, ayan, katulad niya may mga sibuyas para hindi sumama. So, lagyan lang natin ng kaldo. Ayan. Pork broth. And then yan guys, hayaan lang natin siyang kumulo. Medyo naparami yung ating chicken breast, pero okay lang yan. And then guys, lagyan natin ng toyo. Itong toyo, tansya-tansya lang. Ayan. Ito guys, kumukulo na siya and kailangan muna natin siyang tikman bago natin nilagay yung pansit. Okay naman siya. Actually guys, hindi masyadong maganda yung toyo na nilagay ko dito. Tapos, mas maganda sana meron din tong oyster sauce. Kaya lang, wala akong oyster sauce. Kaya kung mapapansin ninyo, kita nyo, medyo maputla yung ating, ang tawag dito, ating pansit. Pero okay lang. Okay naman na yung lasa niya. Parang may kulang lang. Parang ganun, feeling ko. Then, ito, next natin ilalagay yung ating sitsaro. Yan. Usually, yung iba, ginagawa nila, ginigisa na nila muna yung gulay, tapos saka nila lulutuin yung pansit. Yung sa akin, sama-sama na. So, isang kawali lang yung gagamitin. So, lahat-lahat nandyan na. After a while, lagay na natin yung ating canton. Ayan. And then, sunod naman natin yung ating sotanghon. Ito na guys yung itsura niya. And lagay naman natin yung ating mga carrots. Ayan guys, medyo nagiging colorful na siya. Yung last natin ay itong mga cabbage. Ilagay lang natin dyan. Tapos, yan, mabilis na itong maluto kasi huli na to itong cabbage. Ito na guys, ang pansit ni Rappi B na pang 6th place. Char. Sabi ni Mama, bago daw i-serve yung pansit, kailangan daw patayin muna siya. Yan, siniro ko na. Tapos takloban natin. 5 minutes bago siya i-serve. So yan, 5 minutes muna. After 5 minutes guys, ito na itsura ng ating pansit. At ito, kumuha na ako. Kain na tayo. Ito na guys, ang pansit ni Rappi B. So, tikman na natin. Ang sarap. Ay pala luto ko. Hindi masarap. Masarap pala luto ko. Hindi ko talaga alam kung bakit ako nag-last place doon sa cook-off namin. Pero, kaya masarap naman siya. Guys, nagluto nga pala ako ng pansit kasi alam naman ninyo, birthday ng kuya ko. At ang pansit nakakapagpahaba ng buhay. At syempre, gusto kong humaba ang buhay ng kuya ko. Kaya, Kuya Ryan, happy birthday sa'yo. Ang sarap ng pansit na niluto ko. Sayang. Kung nandyan ako sa Pilipinas, pinagluto kita ng pansit. Ang message ko sa kuya ko, ayun nga,
I wish you all the good things in life, good health, tapos sana lagi ka pang i-bless ni Lord ng universe kasi hindi ka madamot i-share yung blessings mo. Alam mo, isa sa mga katangian ng kuya ko, ayaw niyang aminin to pero sobrang galante niya na parang kesa i-ano niya, yung parang pag may pera siya, imbis na para sa kanya o sa pamilya niya, sa kanila ni David, nag-share lagi siya, hindi man sa pamilya, sa mga friends, hindi talaga madamot ang kuya ko. Isa yun sa mga katangian na sobrang ina-admire ko sa kuya ko. Kaya, ayun, ayun, di ko alam kung ano yung gusto kong sabihin sa'yo, pero alam mo naman na mahal na mahal ka namin, mahal na mahal kita. And so, super thank you sa lahat ng mga binibigay mo at sa mga nagawa mo para sa pamilya namin. And ayun, yun lang. Guys, sa next na vlog ko, dahil birthday ni Kuya Ryan, ang gawin natin siyang parang focus ng ating vlog. So, meron po ba kayong mga questions or mga gustong malaman kay Kuya Ryan na gusto nyong itanong sa akin? So, tingnan natin kung masasagot ko. And ayun po, comment lang po ninyo sa comment section kung ano-ano po yung mga tanong ninyo. And again, happy birthday Kuya Ryan and enjoy your special day. Sayang wala ako dyan sa Pilipinas. Ayun, medyo nakakalungkot pero ayokong sirain tong moment na to, birthday mo to. And thank you again sa lahat-lahat.